Ito yung sinasabi ko sa inyo mga minamahal na typical na pag-uugali ng mga DDS. Imagine nyo na lang naghahanap sila ng butas para meron silang sisihin sa paghuli, pag-aresto dito kay former President Duterte. At ang natipuan nila mga minamahal ay itong si Secretary Anyo. Imagine nyo na lang itong si Anyo naglingkod sa 3 presidente, kay Pinoy, kay Digong, at kay PBBM. At yung kanyang paglilingkod, naging matagumpay naman sa 3 administrasyon. Pinagtanggol nga ni Parlade, mga minamahal, itong si Secretary Anyo dahil sa mga kumakalat na chismis ng mga DDS. Like sabi ko nga sa inyo, naghahanap nga talaga sila ng masisisi. Now, ano nga ba yung issue dito, mga minamahal? Itong si Secretary Anyo daw po, di umano ang naglaglag, gumawa ng patibong para mahulog itong si former President Duterte at mahuli at maidala doon sa International Criminal Court. So ngayon, meron daw pong core group itong si Secretary Anyo. Which is yung kanyang core group na yun, mga minamahal. Yung iba ispiya, yung iba nagmamatsyag, yung iba ganyan. Yun daw pong core group, di umano, ni Secretary Anyo, yun daw po yung naglaglag kay former President Duterte. Pero ang totoo, sino nga ba talaga yung totoong naglaglag? Diba? Yan yung tanong natin. Sino nga ba yung totoong naglaglag? Kasi, paulit-ulit ko itong pinapakita, itong article sa inyo, mga minamahal. Ewan ko ba ba't hindi pa din kayo natatauhan? Ang tingin ninyo kay, hindi ko pinapangalanan si Senator Go, na siya yung traido, mga minamahal, pero hindi nyo ba napapansin? Birthday bukas ni former President Duterte. Ang nandoon lang si Hanelet at si Kitty. Yung kanyang kanang kamay, yung inalsa ni Duterte na pangalan, nasaan? Hindi nyo nga makita. Ito nga, binasa ko na yan sa inyo You know, someone in Duterte's circle sold him out. Sino ba yun? Diba? Na sa circle ni former President Duterte, ang nag-snitch sa kanya. Dito, mga minamahal, he was sold out by one of his own. Someone from his own camp has betrayed him. Yan nakikita nyo naman yan, mga minamahal. Nandito yung initial. Ito yung initial, mga minamahal. That man, that man, a senator seeking re-election, whispered reassurance into his ears, telling him that deals had been made, that the people in the power would shield him, that he still had control over the system. Duterte, drunk on his own delusion of invisibility, believe it, naniwala siya. He walked right into a trap set by his own most trusted lieutenant. Nasaan si Go? Hindi na nga nagpapakita. Hindi ko sinasabing si Bongo ang naglaglag kay Duterte, pero kayo na lang yung humusga. Hindi si Anyo, mga minamahal, hindi si Secretary Anyo, at ginagawa lang din naman ni Anyo yung kanyang tungkulin, yung kanyang gampanin para sa ating bayan. Kasi mayroong isang sulsulero, uy Duterte, Tatay Diggs, umuwi ka ng bansang Pilipinas. Kasi pag di tayo umuwi, pinapatunayan lamang natin na meron tayong kasalanan sa mga Pilipino. Pero meron naman tayong assurance kasi yung mga nakaupo dyan sa pwesto, sila pa din yung magtatanggol sa'yo. 'Di ba? Binulag syempre, kanang kamay niya yun. Naniwala si Digong. Naniwala si Digong and winispiran din nitong snitch na to yung anak. Diba? Tapos itong anak, ganun din yung mindset. Diba? Kayo yung naglaglag sa ama ninyo. Sa amo ninyo. Hindi si Anyo. Naghanap lang talaga kayo ng masisisi. Diba? Tingnan nyo dito. And now,
While Duterte sits in detention, abandoned, and powerless, his former right-hand man walks free. Gets ninyo? Nasaan? Nasaan? Si Bongo ngayon. Birthday ni Digong, hindi man lang pumunta. Yeah, bukas birthday ni Digong, pero ang nandoon lang na nakita natin si Hanelet at itong si Kitty. Diba? Nagigets nyo, mga minamahal? Ang lakas kumuda nitong mga ano na to eh. Nitong mga kupal ng inang mga DDS na to, naghahanap ng masisisi eh. Diba? Tingnan nyo kung gaano kaano itong si Anyo. Kung paano natin matawag na modern hero yan. Basahin natin. Anyo's journey, what makes a modern hero? His leadership has been crucial in the success implementation of localized peace engagement, which have led to surrender of numerous rebels group and reintegration of former combatants into the society. Si Anyo kasi nakikipaglaban yan sa mga rebelde. Yan yung trabaho ni Anyo, at na-recognize nga yan itong si Anyo as Asia's modern heroes for outstanding leadership in national security noong August 23. 'Di ba? Tapos sasabihan ninyo na itong si Anyo ay isang taksil, isang traidor. Ha? Mga minamahal? So, bilang National Security Advisor at batikang mandirigma laban sa mga terorismo at insurreksyon, si Secretary Eduardo Anyo, mga minamahal, ay nananatiling haligi ng katatagan, isang buhay na bayani na kailanman hindi tumalikod sa paglilingkod sa bayan. Kaya tingnan ninyo, itong si Paralade, pinagtanggol. Itong si Anyo. Focus. Let us not lose sight of the enemy. Yung kalaban ng gobyerno, yung CPP. 'Di ba? Doon nakapokus itong si Anyo. And sabi ni Antonio Paralade, I do not believe that Secretary Anyo is part of the core group that planned for the arrest of FPRRD. I have worked with him for a very long time and I know him to be a professional soldier. 'Di ba? His loyalty to the flag is beyond reapproach. Sa konstitusyon, sa Pilipino, sa ating watawat, doon po ang focus ni Secretary Anyo at hindi itong si Digong. Yung nag-snitch dyan, yung nasa own circle din ng former President Duterte. 'Di ba? Gusto nilang pauwiin kasi wala naman talaga yung PDP kung wala si Digong. So sabi ko nga sa inyo, naghahanap lang talaga sila ng masisisi. Tangina din kasi nito ni John Vic Remulla eh. Kupal tong hayop na to. Kung hindi dahil kay John Vic Remulla, kasi si John Vic Remulla, mga minamahal ang nag-snitch, kaya napag-initan itong si Secretary Anyo na wala namang ginagawa. Si John Vic Remulla nung nag-announce sa media, binabasa ko nga eh. Ewan ko ba? Siguro itong si John Vic Remulla, merong ata to kay meron ata tong galit kay Secretary Anyo. Naiinggit sa posisyon. May interview kasi dyan si Remulla eh. Si John Vic Remulla, mga minamahal. Merong interview, tapos parang ang tinutukoy dyan ay si Secretary Anyo. Kaya buti na lang, nilinaw naman din, mga minamahal. Nilinaw naman din at nagkaroon ng kalinawan ng mga Pilipino na hindi naman si Anyo yung nag-traidor. Iba. Kasi may lumabas din na article, di ba, na own circle ni Digong yung nag-betrayed sa kanya. Alright, mga minamahal, naawa lang dito ako kay Anyo, kaya ako kinontent eh. Nakakaawa yung tao, wala namang ginagawa sa inyo. Pinagbubuntungan ninyo ng sama ng loob. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.